Inimbitahan niya ang dating asawa sa kasal para lang ipahiya ito sa harap ng buong pamilya. Ngunit nang huminto ang puting limusin at bumaba ito kasama ang kambal at isang milyonaryo, nakita niyang sarili niya ang naghukay ng sariling nitso. Hawak ni Marco ang imbitasyon sa kasal at ngumiti ng nakakapanindig balahibo. Ito ang ngiti ng isang taong may masamang balak, isa sa mga ngiting bumabaliktad ang sikmura sa simpleng pagtingin. Nagtatype siya ng mensahe sa cellphone, humihinto, binubura, nagtatype muli. Gusto niyang bawat salita ay tumagos na parang saksak. Isabel, kailangan mong dumalo sa kasal ni Leticia. Gusto kong makita mo kung gaano ako kasaya nang wala ka. Ipinadala niya at tumawa ng mag-isa. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang dako ng syudad, tinitigan ni Isabel ang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Hindi lang ang imbitasyon, kundi ang paraan ng pagkakasulat nito na parang isang hari na nagpapatawag ng pulubi para libangin ang sarili. Alam niyang eksakto ang ginagawa ni Marco. Gusto niyang magpakita siya na wasak, walang pera, para maipakita niya sa buong pamilya kung gaano siya tama sa pag-iwan dito. Ito ang gusto niya simula pa noong diborsiyo, patunayan na wala siyang silbi. Naglalaro sina Miguel at Mateo sa sahig ng maliit na sala nang makita nilang bumagsak ang kanilang ina sa sofa. 4 na taong gulang ang kambal, ngunit alam na nila kapag may mali. Si Miguel, ang laging mas madaldal, ay binitiwan ang kotse-kotsehan at tumakbo palapit sa kanya. "Mama, bakit ka umiiyak?" Sumunod ka agad si Mateo sa kanyang mas mahiyain na paraan, ngunit pantay na nag-aalala. Sinubukan ni Isabel na mabilis na punasan ang kanyang luha, ngunit hindi niya maitago na siya ay durog sa loob. "Wala yan, aking mga mahal." Nagkaila siya, hinila ang dalawa para sa isang mahigpit na yakap. Ngunit hindi si Miguel isang bobo. Maraming beses na niyang nakitang umiyak ang kanyang ina simula nang umalis ang kanyang ama. Dahil na naman kay Papa, di ba? Ang inosenteng tanong ay parang suntok sa dibdib ni Isabel. Paano ipapaliwanag sa dalawang bata na ang kanilang sariling ama ay kinasusuklaman sila ng husto, na gusto nitong ipahiya ang kanilang ina sa harap ng lahat? Si Mateo, na halos hindi nagsasalita tungkol sa kanyang ama, ay bumulong ng mahina. "Mama, hindi ba talaga kami gusto ni Papa?" Ang kanyang boses ay napakaliit, napakapira-piraso, na naramdaman ni Isabel na durog ang kanyang puso sa libu-libong piraso. Tiningnan niya ang dalawang batang iyon, masyadong maganda para sa malupit na mundo, at may isang bagay sa loob niya ang ganap na bumagsak. Ang mga luha ay nagsimulang umagos ng walang kontrol. Naalala ni Isabel ang araw na sinabi niya kay Marco na nagdadalang tao siya ng kambal. Nanatili itong tahimik ng ilang minuto, tinitingnan siya na parang kasalanan niya. 2 anak, Isabel. 2, parang isang trahedya, na parang sinira niya ang buhay nito ng sinadya. Dapat niyang napagtanto sa sandaling iyon na hindi nito kailanman mamahalin ang mga batang iyon. Ngunit naniwala siyang kapag ipinanganak sila, ay magbabago ang lahat. Napakababaw. Si Marco, lalo lang lumala. "Aking mga prinsipe," sabi niya. Hawak ang mga mukha ng mga bata sa kanyang mga kamay. "Kayo ang pinakamahahalagang bagay sa mundong ito. Kung may isang tao na hindi ito makita, ang problema ay nasa taong iyon, hindi kailanman sa inyo." Sumeryoso si Miguel, na parang isinasaulo ang bawat salita. Si Mateo ay sumiksik lang ng mas malapit sa kandungan ng kanyang ina. Hindi nila lubos na naiintindihan, ngunit naramdaman nilang sinusubukan siyang protektahan ng kanyang ina mula sa isang bagay na napakasama. Biglang tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Nag-atubili si Isabel bago sumagot. "Hello?" Ang boses sa kabilang linya ay panlalaki, kalmado, ngunit may isang bagay doon na nakakuha ng atensyon. "Isabel, ang pangalan ko ay Eduardo. May narinig akong usapan na hindi ko dapat narinig." Napakunot ang noo niya, naguguluhan. "Paano?" Bumuntong hininga si Eduardo sa kabilang linya. "Ang dating asawa mo ay nasa restaurant dito sa ibaba ng gusali. Nagsasalita ng malakas tungkol sa plano niyang ipahiya ka sa kasal." Naging yelo ang dugo ni Isabel. "Anong plano?" Huminto si Eduardo, na parang pinipili ang mga salita ng maingat. Sabi niya inimbita ka niya dahil alam niyang wala kang pera para sa magandang damit, na gusto niyang makita ka ng buong pamilya na nasa putikan. Iyon ang mga salita niya. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata, naramdaman ng galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Siyempre iyon. Si Marco ay laging masyadong duwag para harapin siya ng mag-isa. "Bakit mo ito sinasabi sa akin?" Tanong niya nang naghihinala. Huminga ng malalim si Eduardo. "Dahil nakaranas na ako ng katulad nito. Alam ko kung gaano kasakit ang ipahiya ng isang dapat na magprotekta sa iyo."
May tunay na sakit sa kanyang boses. Isang bagay na kaagad na kinilala ni Isabel. Ito ang boses ng isang taong winasak at nagawang muling itayo ang sarili. At bakit? Patuloy niya. Nakita ko ang mga anak mo na naglalaro sa common area ng kondo kahapon. 2 batang masyadong maganda para magkaroon ng amang hindi sila pinahahalagahan. Hinila ni Miguel ang blusa ng kanyang ina. Sino yan, Mama? Tinakpan ni Isabel ang cellphone at bumulong. Isang Ginoo na gustong tulungan tayo. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel sa kuryosidad. Si Mateo ay nanonood lang tulad ng laging ginagawa niya kapag may bagong nangyayari. Paano tutulong? Giit ni Miguel. Dahil ang batang 4 na taong gulang ay gustong malaman ang lahat. Hindi ko pa alam, mahal. Hayaan mong mag-usap si Mama Isabel. Muling nagsalita si Eduardo. Maaari ba akong magmungkahi? Alam kong maaaring baliw ito, ngunit pakinggan mo ako hanggang sa huli. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, ang lintik na imbitasyon sa ibabaw ng mesa, ang maliit na apartment na halos hindi niya kayang bayaran. Nakikinig ako. Muling huminto si Eduardo. May kakayahan akong, sabihin na nating, pantayin ang laro, pahiyain ang ex-husband mo sa sarili niyang mga salita. Paano? Pinapatay si Isabel ng kuryosidad. Mahinang tumawa si Eduardo, ngunit hindi iyon isang masamang tawa. Iyon ang tawa ng isang taong malapit ng magbigay ng katarungan. Magtiwala ka lang sa akin ngayon? Tiningnan ni Isabel sina Miguel at Mateo na pinagmamasdan siya ng malalaking matang puno ng pag-asa. Nararapat silang makita ang kanilang ina na masaya kahit isang beses. Nararapat nilang maramdaman na sila ay espesyal, tulad ng nararapat sa bawat bata. Bakit mo ito gagawin para sa amin? Hindi mo pa kami kilala. Naging tahimik si Eduardo ng matagal kaya naisip ni Isabel na nawala ang tawag. Nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay naiiyak. Dahil noong kasing edad ko ang mga anak mo, ipinahiya ako ng aking ama sa harap ng lahat at walang nagtanggol sa akin. Hindi ko kailanman nakalimutan kung gaano ako kaliit noong araw na iyon. Ang mga luha ay muling bumalik sa mga mata ni Isabel, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi iyon luha ng sakit. Iyon ay luha ng isang taong nakatagpo lamang ng isang anghel noong lubos siyang nangangailangan. Tinatanggap ko. Bumulong siya, ngunit may isang kondisyon. Hindi dapat masaktan ang mga anak ko kung ito ay mapanganib para sa kanila sa anumang paraan. Isabel! Malumanay siyang pinutol ni Eduardo. Ang mga anak mo ay mararamdaman na sila ay mga prinsipe ngayon, ipinapangako ko sa aking dangal. May labis na sinseridad sa kanyang boses kaya kaagad siyang naniwala. Ano ang kailangan kong gawin? Tumawa si Eduardo. At sa pagkakataong ito, ang tawa ay puno ng kalokohan. Magtiwala ka lang at maghanda dahil kayong tatlo ay magbibigay ng pinakamalaking palabas na nakita na ng pamilyang iyon. Nang ibaba ni Isabel ang telepono, nasa tabi na niya si Miguel, mausisa. Mama, tutulungan ba tayo ng lalaki? Ngumiti siya at iyon ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming linggo. Oo, aking mahal. Ngayon, pupunta tayo sa kasal na parang mga hari. Tuwang-tuwa si Mateo sa unang pagkakataon. Magiging tunay na prinsipe tayo? Niyakap ni Isabel ang 2 anak, nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Sa kabilang dako ng siyudad, tinapos ni Marco ang pagkukuwento sa kanyang ina kung paano magpapakita si Isabel sa kasal. Ma, makikita mo, darating siya na gulong-gulo ang buhok. May lumang damit, kaladkad ang mga batang iyon. Maiisip ng lahat na tama ako sa pag-iwan sa kanya. Umiling si Aling Minda na may pagkasuklam. Dapat lang sa kanya, anak. Sino ang naguutos na sirain ang isang pamilya? Ngunit hindi alam ni Marco na kakapirma lang niya sa sarili niyang sentensya dahil si Eduardo Montemayor ay hindi lang isang mabait na kapitbahay. Siya ang lalaking magbabago sa pinakamasamang araw sa buhay ni Isabel tungo sa pinakamabuti. At si Marco? Well, malapit nang matuklasan ni Marco na ang ilang paghihiganti ay may kapangyarihang bumalik sa nagplano nito. Ang laro ay inihanda. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hawak ni Isabel ang lahat ng baraha. Nakatayo si Eduardo Montemayor sa harap ng salamin ng kanyang penthouse apartment nang magpasya siyang iyon ang magiging pinakamahalagang araw sa kanyang buhay ng negosyo. Hindi dahil sa milyon-milyong nililipat niya araw-araw, kundi dahil sa wakas ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa isang bagay na talagang mahalaga. Narinig niya ang bawat makamandag na salita na sinabi ni Marco sa restauran, bawat malupit na detalye ng plano upang sirain si Isabel, at ito ay umantig sa isang bagay na napakalalim sa kanyang kalooban. 20 minuto pagkatapos, kumatok si Eduardo sa pinto ng apartment ni Isabel. Nang buksan niya,
Halos hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat, kahit na namumula ang mga mata sa pag-iyak, kahit na simple ang kanyang damit at magulo ang buhok, mayroon siyang kakaiba, isang dignidad na hindi kayang alisin ng lahat ng kahihiyan sa mundo. Eduardo? Tanong niya nang hindi sigurado. Ngumiti siya sa pinakamabait na paraan na kaya niya. Hi, Isabel. Nandito ako para makilala ang mga prinsipe na nakatira dito. Lumabas si Miguel na tumatakbo bago pa man matapos ng kanyang ina ang pag-imbita kay Eduardo na pumasok. Ikaw ang lalaki sa telepono. Sigaw niya ng tuwang-tuwa. Huminto sa harap ni Eduardo at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kuryosidad na walang filter ng mga bata. Sumunod si Mateo ng dahan-dahan. Nagtatago sa likod ng kanyang ina, ngunit maingat na pinagmamasdan ang lahat. Yumuko si Eduardo upang maging kasing taas ng mga bata at napansin ni Isabel na ginagawa niya ito ng natural, nang walang pagmamadali. Miguel at Mateo, di ba? Inabot ni Eduardo ang kanyang kamay upang kamayan ang bawat isa, na parang sila ay mahahalagang matatanda. Nagliwanag ang kambal sa atensyon. Sabi ni Mama, tutulungan mo kaming maging prinsipe. Masiglang sabi ni Miguel. Tumawa si Eduardo, ngunit iyon ay isang mapagmahal na tawa. Prinsipe na kayo, papansinin lang natin sa lahat. Sa wakas, ay lumapit si Mateo. Talaga? Ang kanyang boses ay lumabas ng mahiyain, ngunit puno ng pag-asa. Talaga? Kumpirma ni Eduardo. At nakita ni Isabel sa mga mata niya, ang isang bagay na nagtiwala sa kanya ng lubos. Hindi iyon awa o kawang gawa. Iyon ay tunay na paggalang para sa kanya at sa mga bata. Ngunit bago ang lahat, kailangan kong sabihin sa inyo kung sino talaga ako. Napakunot ang noo ni Isabel. Paano? Tumayo si Eduardo at lumapit sa bintana, tiningnan ang siyudad sa ibaba. Hindi lang ako kapitbahay na nakarinig ng usapan ng hindi sinasadya. Humarap si Eduardo sa kanya at may kakaiba sa kanyang postura ngayon, mas seryoso, mas imposante. Ang pangalan ko ay Eduardo Montemayor. Ako ang may-ari ng Montemayor Group, isa sa pinakamalaking kumpanya ng logistics sa Pilipinas. Naramdaman ni Isabel na nanginginig ang kanyang mga binti. Kilala niya ang pangalang iyon. Kilala ng lahat. Nagbibiro ka ba? Bumulong siya. Kinuha ni Eduardo ang isang wallet mula sa kanyang bulsa at nagpakita ng ilang card. CEO, presidente, founder, lahat ay totoo. Bakit hindi mo ito sinabi sa telepono? Sinusubukan ni Isabel na iproseso ang impormasyon. Bumuntong hininga si Eduardo, umupo sa sofa sa tabi ng mga bata, na patuloy na naglalaro na parang walang nagbago. Dahil gusto kong magtiwala ka sa akin bilang tao, hindi bilang mayaman na negosyante. Tiningnan niya sina Miguel at Mateo. At dahil alam kong hindi ka tatanggap ng tulong kung iisipin mong ito ay kawang gawa, binitiwan ni Miguel ang kotse-kotsehan at umakyat sa kandungan ni Eduardo ng walang seremonya. Tito Eduardo, mayaman ka ba talaga? Tumawa si Eduardo sa direktang tanong. Oo, mayaman ako. Lumapit din si Mateo, mausisa. Mas mayaman kaysa kay Papa? Ang inosenteng tanong ay nagdulot ng mabigat na katahimikan sa sala. Tiningnan ni Eduardo si Isabel, na malinaw na hindi komportable. Mas mayaman kaysa sa tatay mo, Mateo. Pero alam mo ba kung ano ang nagpapayaman sa akin kaysa sa kanya? Ano? Sabay na tanong ng dalawa. Niyakap ni Eduardo ang mga bata. Ang pagkakaroon ninyong dalawa dito kasama ko ngayon. Nawala sa tatay niyo ang pinakamalaking kayamanan sa buhay niya nang iwanan niya kayo. Ang mga salita ay lumabas ng napakasinsire na naramdaman ni Isabel na muling napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito ay magandang luha. Sa wakas ay may isang taong nakakita sa kanyang mga anak tulad ng pagkakita niya sa kanila bilang mga espesyal na bata. Eduardo, mahinang sabi ni Isabel, bakit mo gustong gawin ito? Sa totoo lang. Naging tahimik siya sandali, nilalaro ang buhok ni Miguel na sumiksik sa kanyang kandungan. Dahil noong ako ay 7 taong gulang, dinala ako ng aking ama sa isang party ng kanyang kumpanya. Nakaayos ako, tuwang-tuwa na makilala ang kanyang mga kasamahan. Bumaba ang boses ni Eduardo, mas malungkot. Ngunit nang makarating kami doon, sinabi niya sa lahat na ako ay anak ng kasambahay, na niloko ako ng aking ina, na sinabing siya ang aking ama. Huminto si Eduardo, huminga ng malalim, tumawa ang lahat. Nakatayo lang ako doon, 7 taong gulang, pinapahiya ng aking sariling ama sa harap ng mga estranghero. Inilagay ni Isabel ang kanyang kamay sa balikat niya. Eduardo, umiling siya. Hindi ko kailanman nakalimutan kung gaano ako kaliit noong araw na iyon. Hindi nakikita na parang wala akong halaga. Lumapit si Mateo na nakikinig sa lahat kahit na maliit pa. Tito, nalungkot ka ba?
Ngumiti si Eduardo kahit may luha sa mga mata. Sobrang nalungkot ako, Mateo. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyari pagkatapos? Umiling ang mga bata. Nagpasya ako na kapag lumaki ako, hindi ko hahayaan ang sinuman na maramdaman ang naramdaman ko noong araw na iyon. Pumalakpak si Miguel. Parang superhero. Tumawa si Eduardo. Parang superhero, Miguel. At ang tatay mo? Mahinang tanong ni Isabel. Sumeryoso muli si Eduardo. Namatay ilang taon na ang nakalipas. Mahirap, nag-iisa, matapos mawala ang lahat sa pagsusugal. Tiningnan niya ang mga bata. Alam mo ba kung ano ang huling sinabi niya sa akin? Umiling si Isabel, na pinagsisisihan niya ang pagtanggi sa akin, na ako ang tanging magandang bagay na nagawa niya sa buhay. At masyado siyang tanga para mapansin. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat, ngunit hindi komportable. Ito ang katahimikan ng mga taong nagkakaintindihan nang hindi kailangan magsalita ng marami. Kaya, patuloy ni Eduardo, nang marinig ko ang ex-husband mo na nagpaplanong ipahiya ka, at, sa extension, ang mga batang ito, alam kong hindi ako maaaring manatiling nakatayo. Tiningnan niya ng diretso ang mga mata ni Isabel, dahil kayong tatlo ay karapat-dapat na tratuhin bilang royalty, at ngayon ay iyon mismo ang mangyayari. Tumalon si Miguel mula sa kandungan ni Eduardo ng masigla. Magiging hari ba talaga kami? Tumayo din si Eduardo. Kayo ang magiging hari ng party, Miguel. Titingnan kayo ng lahat pagdating nyo. Pinagsama ni Mateo ang kanyang mga kamay ng masigla. At si Mama, magiging reyna. Tiningnan ni Eduardo si Isabel at may kakaiba sa kanyang tingin ngayon. Isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ang mama mo ay laging reyna, Mateo. Ngayon lang, mapapansin ng lahat. Ano ba talaga ang plano mo? Tanong ni Isabel, medyo kinakabahan. Ngumiti si Eduardo, at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay may bahid ng kalokohan. Una, gagawin nating kumikinang kayo tulad ng nararapat. Mga damit na karapat-dapat sa royalty, isang kotse na angkop, buong produksyon, huminto siya ng dramatiko. At pagkatapos ay pupunta tayo sa kasal na ito upang ipakita sa iyong ex-husband na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Pero paano kung malaman niya kung sino ka? Nag-aalala si Isabel. Mahinang tumawa si Eduardo. Isabel, iyan ang pinakamagandang bahagi. Lumapit siya sa kanya, nagsalita ng mahina para hindi marinig ng mga bata ang lahat. Si Marco ay nagtatrabaho para sa akin sa loob ng 3 taon sa sangay sa Kanlurang, Manila. Hindi niya ako kailanman nakita ng personal. Kilala lang niya ang aking pirma sa mga dokumento. Bumagsak ang panga ni Isabel. Seryoso ka? Ganap na seryoso. Palagi niyang sinasabi na mayroon siyang mahalagang koneksyon sa kumpanya, na kilala niya ang mga maimpluwensyang tao. Ang totoo, isa lang siyang ordinaryong sales representative na laging nagmamayabang ng mga bagay na wala siya. Tumawa si Eduardo. Ngayon, malalaman niya na ang boss na palagi niyang pinagmamayabang ay nanliligaw sa babaeng iniwan niya. Hinila ni Miguel ang pantalon ni Eduardo. Tito, nagtatrabaho ba si Papa para sa iyo? Muling yumuko si Eduardo. Oo, nagtatrabaho siya, ngunit huwag kayong mag-alala tungkol doon ngayon, okay? Lumapit din si Mateo. Magagalit siya. Tiningnan ni Eduardo si Isabel, na umiling ng halos hindi napapansin. Baka nga magalit siya, Mateo, ngunit minsan kailangan ng mga tao na magalit para matuto kung paano maging mas mabuti. Eduardo, sabi ni Isabel, nanginginig ang boses. Sigurado ka ba tungkol dito? Ayoko na makakita ng away ang mga anak ko. Tumayo si Eduardo at inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat niya. Isabel, magtiwala ka sa akin. Walang away. Magkakaroon ng katarungan, isang edukado, elegante, ngunit tiyak na katarungan. Tiningnan niya ang mga bata na maingat na pinagmamasdan ng lahat. At ang mga prinsipe na ito ay makikita na may mga tao sa mundo na tunay na pinahahalagahan sila. Huminga ng malalim si Isabel. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa, na may isang taong totoo niyang kasama. Sige, sabi niya sa wakas. Pero ipinangako mo na protektahan mo sila. Ngumiti si Eduardo at iyon ang pinakatunaw ng ngiti na nakita niya sa kanyang buhay. Isabel, simula ngayon po protektahan ko kayong tatlo na parang sarili kong pamilya. Tumakbo sina Miguel at Mateo upang yakapin si Eduardo na tinanggap sila ng may tunay na pagmamahal. Tito Eduardo, magiging bago na ba nating papa? Tanong ni Miguel ng inosente. Tiningnan ni Eduardo si Isabel sa ibabaw ng ulo ng mga bata at may isang bagay sa kanyang mga mata na nagpalukso sa puso niya. Sino ang nakakaalam, Miguel? Sino ang nakakaalam? At sa sandaling iyon,
Alam ni Isabel na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng permanente para sa mas mabuti. Buong gabi ay gising si Isabel, nakatitig sa kisame at nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Si Eduardo ay tila sinsero, ngunit may isang bagay sa kanyang isipan na nagsasabi na ang mga kwentong masyadong maganda para maging totoo ay kadalasan iyon, mga magandang kwentong kasinungalingan. Tiningnan niya sina Miguel at Mateo na natutulog sa tabi niya, humihinga ng payapa at naramdaman niyang humihigpit ang kanyang dibdib. Paano kung ito ay isang malupit na biro? Paano kung si Eduardo ay kaibigan ni Marco na nagpaplano ng mas masahol pa? Nang tumunog ang telepono ng 7 ng umaga, gising na siya ng ilang oras. Magandang umaga, Isabel. Handa na ba para sa malaking araw? Ang boses ni Eduardo ay masigla, puno ng enerhiya. Huminga ng malalim si Isabel bago sumagot. Eduardo, kailangan kitang tanungin at gusto kong maging sinsero ka sa akin. Sa kabilang dako, sumeryoso siya. Siyempre, maaari kang magtanong ng kahit ano. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Bakit mo ba talaga gustong gawin ito? At huwag mo akong sasabihan ng kuwentong kabaitan na yan. Walang gumagasta ng ganoong kalaking pera sa estranghero ng walang dahilan. Ang katahimikan sa kabilang dako ay masyadong mahaba. Nang muling magsalita si Eduardo, ang boses ay iba, mas mabigat, mas totoo. Tama ka, hindi ko sinabi ang lahat. Naramdaman ni Isabel na bumabaliktad ang kanyang sikmura. Ano? Ano pa ang mayroon? Bumuntong hininga si Eduardo ng malalim. Isabel, hindi ako nakatira sa gusaling ito nang nagkataon. Binili ko ang apartment dito dahil gusto kong mapalapit sa inyo. Naging yelo ang dugo niya. Paano malapit sa amin? Hinaharas mo ba ako? Hindi iyon, mabilis na sabi ni Eduardo. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Pakiusap. Handa na si Isabel na ibaba ang telepono, ngunit may isang bagay sa kanyang boses ang nagpatigil sa kanya. Sabihin mo na, Eduardo. Huminga siya ng malalim muli. 6 na buwan na ang nakalipas, sinubukan akong lokohin ni Marco. 1,000,000 pisong panloloko na halos sumira sa aking kumpanya. Ang mga salita ay lumabas na parang suntok sa sikmura ni Isabel. Anong panloloko? Naging tahimik si Eduardo sa loob ng ilang segundo. Pinalsipikan niya ang aking pirma sa mga kontrata. Naglipat ng PHP 2,000,000 piso mula sa kumpanya. Naramdaman ni Isabel na nanginginig ang kanyang mga binti. Nagbibiro ka ba? Patuloy ni Eduardo. Ang boses ay lalong nagiging tensiyonado. Mayroon akong 2 pagpipilian. Ipabilanggo siya o imbestigahan kung bakit gagawin ng isang ordinaryong empleyado ang ganoong bagay. Pinili kong imbestigahan. Umupo si Isabel sa kama, sinusubukang iproseso ang impormasyon. At ano ang nalaman mo? Huminto ng dramatiko si Eduardo. Nalaman ko na mayroon siyang dating asawa at 2 anak na iniwan niya. Nalaman ko na desperado siya sa pera para mapahanga ang kanyang bagong nobya. Kaya pala hinabol mo ako. Sinimulan ng maintindihan ni Isabel. Bumuntong hininga si Eduardo sa simula. Oo, gusto kong maintindihan kung anong klase ng babae ang nagpakasal sa isang lalaking may kakayahang magnakaw ng milyon-milyon. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Ngunit nang makita kitang nagtatrabaho sa grocery, inaalagaan ang mga bata ng mag-isa, nagbabayad ng lahat ng bill ng tapat, napagtanto ko na ikaw ang biktima, hindi ang kasabwat. Lumabas si Miguel sa pinto ng kwarto, kinukuskos ang kanyang mga mata. Mama, sino ang kausap mo? Tinakpan ni Isabel ang cellphone. Si Tito Eduardo, mahal, bumalik ka sa kama. Ngunit lumapit si Miguel, mausisa tulad ng dati. Tito Eduardo, ngayon ang araw ng pagiging prinsipe. Bumalik si Isabel sa telepono at narinig ni Eduardo ang lahat. Isabel, malumanay niyang sabi. Alam kong hindi tama ang pagsisinungaling, ngunit ang lahat ng sinabi ko tungkol sa pagprotekta sa inyo ay totoo. Eduardo, sabi ni Isabel, nanginginig ang boses. Nabawi mo ba ang pera mo? Naging tahimik siya. Nabawi ko. Ibinalik ni Marco ang lahat ng malaman niyang alam ko. Ngunit alam mo ba kung ano ang bahaging pinaka-nakakagulat sa akin? Naghintay si Isabel. Nang harapin ko siya, alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Huminto si Eduardo at may tunay na galit sa kanyang boses. Sabi niya kasalanan mo, na ikaw ang nagpilit sa kanya na magnakaw dahil masyado kang demanding sa kanya. Ang galit na umakyat sa lalamunan ni Isabel ay napakatindi na kinailangan niyang pigilan ang sarili upang hindi sumigaw. Sinabi niya iyon? Kinumpirma ni Eduardo. Sinabi. At sa sandaling iyon nagpasya ako na magbabayad siya para sa lahat, hindi lang sa pagnanakaw, kundi sa pagsira sa isang pamilya at sa pagkakaroon pa ng lakas ng loob na sisihin ang biktima. Pinunasan ni Isabel ang luhang tumakas.
Kaya ka gustong tumulong sa akin. Hindi iyon kabaitan. Iyon ay paghihiganti. Nagsimula iyon bilang paghihiganti, inamin ni Eduardo. Ngunit kahapon, nang makilala ko kayo ng mga bata, huminto siya na parang pinipili ang mga salita. Kahapon, naging proteksyon, naging katarungan, at naging isang bagay na hindi ko inaasahang mararamdaman. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Ano? Huminga ng malalim si Eduardo. Naging pag-ibig, Isabel, para sa iyo at sa mga bata. Lumabas din si Mateo sa pinto, antok pa. Mama, nasaan ang kape? Tiningnan ni Isabel ang dalawang anak na may magulo ang buhok at mukha ng mga bagong gising at nagpasya. Eduardo, ipinapangako mo ba na hindi masasaktan ang mga anak ko dito? Hindi siya nag-atubili. Ipinapangako ko sa aking buhay. Bumuntong hininga si Isabel. Kung gayon, gawin natin ito, ngunit sa paraan mo, kumpleto. 2 oras pagkatapos, kumatok si Eduardo sa pinto. May dalang 3 malalaking kahon. Tumakbo sina Miguel at Mateo upang buksan bago pa man makalapit ang kanilang ina. Tito Eduardo, ano ang nasa kahon? Sigaw ni Miguel ng masigla. Ngumiti si Eduardo, ngunit napansin ni Isabel na may kaba sa kanyang ngiti. Mga damit ng prinsipe, sagot niya. Pero bago buksan, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang seryosong bagay. Lumuhod si Eduardo sa harap ng kambal, kasing taas nila. Miguel, Mateo, alam niyo na pupunta tayo sa kasal ngayon. At makikita niyo ang tatay niyo, di ba? Tumango ang mga bata. Si Mateo, na laging mas tahimik kapag pinag-uusapan ang tatay, ay nagtago sa likod ng kanyang kapatid. Natatakot ba kayo sa kanya? Malumanay na tanong ni Eduardo. Umiling si Miguel, sinusubukang maging matapang, ngunit bumulong si Mateo ng mahina. Palagi siyang sumisigaw. Ang pagtatapat ay lumabas ng napakaliit, napakatakot na naramdaman ni Eduardo na humihigpit ang kanyang dibdib. Lumapit si Isabel, inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Mateo. Hindi siya sisigaw ngayon, mahal ko. Si Tito Eduardo ay kasama natin. Tiningnan ni Eduardo si Isabel, pagkatapos ay ang mga bata. Mateo, maaari ba akong magkwento ng isang sikreto? Inalis ng bata ang kanyang mukha sa likod ng kanyang kapatid, mausisa. Anong sikreto? Ngumiti si Eduardo. Takot din ako sa tatay ko noong bata pa ako. Malakas din siyang sumigaw. Lumapit ng kaunti si Mateo. At ano ang ginawa mo? Kinuha ni Eduardo ang kanyang maliit na kamay. Lumaki ako at natuto na ang mga magulang na sumisigaw ay ginagawa iyon dahil sila ang natatakot. Takot na hindi sila mahalaga. Si Miguel, na nakikinig sa lahat, ay nagtanong, takot ba ang tatay namin? Tumango si Eduardo. Sobrang takot, Miguel. Takot na lumaki kayo at mapansin na hindi siya magandang ama. Napakunot ang noo ni Mateo, nag-iisip. Pero alam na namin iyon. Ang inosente at nakakawasak na sagot ay nagpatawa kay Eduardo, ngunit iyon ay isang malungkot na tawa. Tama, Mateo. Kaya sinisikap niyang gawing masama ang mama niyo para hindi niyo mapansin na siya ang masama. Umupo si Isabel sa sahig sa tabi nila. Mga bata, ngayon ay makikita niyo ang maraming tao. Ang ilang tao ay maaaring magsabi ng masasamang bagay tungkol sa mama. Sumeryoso si Miguel. Anong klaseng bagay? Huminga ng malalim si Isabel. Maaari nilang sabihin na hindi maganda ang pag-aalaga ni mama sa inyo, na maluwag ang inyong mga damit, na hindi kayo edukado. Nagalit si Mateo, pero kasinungalingan iyon. Si mama ay napakahusay na nag-aalaga sa amin. Ngumiti si Eduardo. Sa pagkakataong ito, isang tunay na ngiti. Kasinungalingan talaga, Mateo. At ngayon, makikita ng lahat ang katotohanan. Itinuro niya ang mga kahon. Kumusta naman kung tingnan natin ang mga damit na ito? Tumakbo sina Miguel at Mateo sa mga kahon na parang Pasko. Nang buksan nila, nagliwanag ang kanilang mga mata sa paghanga. Ito ay mga perpektong maliliit na tuksido na akma sa kanila, na may makintab na sapatos at pati na rin mga bow tie. Wow! Sigaw ni Miguel. Parang pelikula ng prinsipe, hinawakan ni Mateo ang bow tie, nagagandahan. Tito Eduardo, totoo ba itong sa amin? Tumango si Eduardo. Sa inyo lang, at mayroon pa. Binuksan niya ang pangatlong kahon. Inilantad ang isang royal blue gown na nagpawalang hininga kay Isabel. Ito ang pinakamagandang gown na nakita niya sa kanyang buhay. Eduardo, bulong niya. Hindi mo na kailangan. Kailangan ko, sagot niya. Tinitigan ang kanyang mga mata. Nararapat kang maramdaman na ikaw ang reyna na palagi mong naging. Tumakbo sina Miguel at Mateo upang magbihis, masyadong masigla upang manatili. Habang nag-aayos sila sa kwarto, lumapit si Eduardo kay Isabel.
May isa pa akong hindi nasabi. Tiningnan niya ito ng nag-aalala. Ano na naman? Kinuha ni Eduardo ang isang susi mula sa kanyang bulsa. Ang limousine na inupahan ko ay hindi inupahan. Napakunot ang noo ni Isabel. Paano? Ngumiti siya, ngunit may kaba sa kanyang ngiti. Ito ay sa akin. Binili ko kahapon para sa inyo. Muling naramdaman ni Isabel na nanginginig ang kanyang mga binti. Eduardo, nababaliw ka ba? Bakit mo ito gagawin? Lumapit siya sa kanya. Hawak ang kanyang mga kamay sa kanyang mga kamay. Dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, natagpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng aking milyon. Tiningnan niya ang kanyang mga mata at may ganap na katotohanan doon. Nakakita ako ng isang pamilya na gusto kong protektahan magpakailanman. Sa sandaling iyon lumabas sina Miguel at Mateo sa kwarto. Perpekto sa kanilang mga tuksedo at maging si Isabel ay naantig sa pagkakita kung gaano sila kaganda. Mama, sigaw ni Miguel, umiikot upang ipakita ang kanyang damit. Ako ay parang tunay na prinsipe. Si Mateo, na mas mahiyain, ay ngumiti lang, ngunit iyon ay isang ngiti na hindi nakita ni Isabel sa loob ng ilang buwan. Lumuhod si Eduardo at inayos ang mga kurbata ng dalawa. Ngayon ang tunay na mga prinsipe ay handa na. Tiningnan niya si Isabel at ang reyna. Nang lumabas si Isabel sa kwarto na suot ang royal blue gown, naramdaman ni Eduardo na huminto ang kanyang puso. Siya ay ganap na nakamamangha. Pumalakpak sina Miguel at Mateo, masigla. Si Mama ay naging prinsesa. Sigaw ni Mateo, nakalimutan ang pagiging mahiyain. Lumapit si Eduardo sa kanya. Iniaalok ang kanyang braso. Handa na ba para bigyan ng leksyon sa buhay ang iyong ex-husband? Tiningnan ni Isabel ang kanyang mga anak. Maganda at masaya sa unang pagkakataon sa matagal na panahon pagkatapos ay kay Eduardo na nagbalik ng dignidad sa kanyang pamilya. Higit pa sa handa, sagot niya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya talagang hindi matatalo. Ang puting limousine ay kumikinang sa sikat ng araw ng hapon na parang isang sasakyang pangkalawakan na bumaba mula sa langit. Personal na nagmamaneho si Eduardo kasama si Isabel sa kanyang tabi sa harap na upuan, nagliliwanag sa royal blue gown na tila ginawa lalo para sa kanya. Sa likuran, nakadikit sina Miguel at Mateo sa bintana, kumakaway sa lahat ng sasakyang dumadaan. Tito Eduardo, lahat ng tao ay nakatingin sa amin. Masiglang sigaw ni Miguel. Si Mateo, nakaraniwang mahiyain, ay pantay na tuwang-tuwa. Mama, sikat tayo. Nang magsimulang lumitaw ang simbahan sa abot tanaw, naramdaman ni Eduardo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito kaba para sa paghaharap na darating. Ito ay pagkagiliw na makita ang mukha ni Marco kapag napagtanto nitong lubusan nitong minaliit ang babaeng iniwan nito. Isabel, malumanay niyang sabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Tiningnan niya ito at may kumpiyansa sa kanyang mga mata na wala kaninang umaga. Pakiramdam ko ay hindi ko kailanman naramdaman sa buhay, makapangyarihan. Puno ang simbahan. Nakaparada ang mga kotse sa lahat ng dako at ang mga bisitang nakadamit ng maganda ay naglalakad patungo sa pangunahing pasukan. Nasa pinto si Marco, bumabati sa mga tao na parang siya ang ikakasal, na may pagmamalaki sa kanyang maitim na suit na marahil ay binili niya ng hulugan. Sa tabi niya, tinatanggap ni Aling Minda ang mga pagbati na may peke ng ngiti ng isang nag-aakalang mas mahusay siya kaysa sa lahat. Tingnan mo, mahinang itinuro ni Eduardo ang reception committee. Inunat ni Miguel ang kanyang leeg para makita sa bintana. Si Papa ba yan? Ang kanyang boses ay lumabas ng mausisa, walang hinanakit, na parang nakakakita lang siya ng isang estranghero. Tumingin din si Mateo, ngunit nanatiling tahimik. Napansin ni Eduardo ang magkaibang reaksyon ng dalawa. Miguel, Mateo, tandaan niyo ang pinag-usapan natin. Kayo ay tunay na mga prinsipe. Ano man ang sabihin ng sinuman, kayo ay espesyal. Tumango ang mga bata. Seryoso na parang maliliit na sundalo na naghahanda para sa laban. Ipinarking ni Eduardo ang limousine mismo sa harap ng pangunahing pasukan, sa lugar kung saan karaniwang mga sasakyan lamang ng ikakasal ang nakaparada. Agad, 12-12 ng ulo ang lumingon. Huminto ang mga bisita sa pakikipag-usap, kinuha ang mga cellphone para kumuha ng litrato at nagsimulang bumulong sa isa't isa. Sino kaya ang dumating? Siguro sikat. Ang ganda ng limousine. Tumingin din si Marco. Ngunit mula sa malayo, hindi pa rin nakikilala kung sino ang nasa loob ng kotse. Bumaba muna si Eduardo, perpekto sa itim na tuksedo na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ni Marco. Mayroon siyang natural na presensya ng isang naguutos, ang tindig ng isang lalaking sanay na igalang. Dahan-dahan niyang nilibot ang limusin,
Lumilikha ng suspense, tinatamasa ang sandali. Lahat ng tingin ay nakadikit sa kanya. Sino ang lalaking iyan? Mukhang negosyante, ang elegante. Maging si Aling Minda ay huminto sa pagbati sa mga bisita para obserbahan. Nang buksan ni Eduardo ang pinto para kay Isabel, parang huminto ang oras. Lumabas siya sa limusin na may elegantiya ng isang tunay na prinsesa. Ang asul na damit ay bahagyang kumakaway sa hangin ng hapon. Ang kanyang buhok ay nakapusod sa isang sopistikadong coiffure na natutunan niyang gawin sa panonood ng mga tutorial sa cellphone. Ang banayad na makeup ay nagpapatingkad sa natural na kagandahan na matagal nang natakpan ng mga problema at kalungkutan. Siya ay ganap na nakamamangha. Diyos ko! Isang matandang babae ang bumulong ng malakas. Sino ang babaeng iyan? Mukhang aktres sa teleserye. Ang ganda ng damit. Ngumiti si Isabel, inabot ang kanyang kamay kay Eduardo nang may natural na pamamaraan na ikinagulat niya. Pakiramdam niya ay isinilang siya para sa sandaling iyon, na parang lahat ng sakit ng mga nakaraang taon ay paghahanda lamang para sa pagbabagong ito. Ngunit nagsimula ang tunay na palabas nang bumaba sina Miguel at Mateo sa limousine. Ang dalawang bata ay perpekto sa kanilang maliliit na tuksedo na may perpektong nakatali na bow ties at nakasuklay ang buhok. Si Miguel ang unang lumabas. Kumakaway sa lahat na parang isang maliit na prinsipe, binibisita ang kanyang mga sakop. "Hay lahat!" Sigaw niya, na nagdulot ng maliliit na halakhak mula sa mga matatandang babae na naroon. Sumunod kaagad si Mateo, mas mahiyain, ngunit pantay na elegante. Hawak niya ang kamay ni Eduardo ng natural, na parang ito ang kanyang tunay na ama. "Tito Eduardo, nakatingin ba lahat?" Bulong niya, ngunit hindi siya mukhang takot, mukha siyang ipinagmamalaki. Yumuko si Eduardo at inayos ang bowtie niya. "Dahil kayong dalawa ang pinakamagagandang bata sa party na ito." Ngumiti si Mateo at iyon ay isang ngiti na nagpatunaw sa puso ng lahat ng babaeng naroon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakilala ni Marco kung sino ang dumating. Ang peke ng ngiti ay nawala sa kanyang mukha na parang sinuntok siya sa sikmura. Bumuka ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at namutla ang kanyang mukha na parang papel. "Hindi maaari," bulong niya. Para sa sarili niya kaysa sa sino man. Sinundan ni Aling Minda ang tingin ng kanyang anak at nanigas din. "Marco, si Isabel ba yan?" Ang kanyang boses ay lumabas ng kakaiba, hindi makapaniwala. "Oo," sagot ni Marco, tulala pa rin. "Pero paano? Saan siya kumuha ng pera para dito?" Pinagmamasdan ni Aling Minda ang eksena, nakabuka ang bibig. Ang kanyang manugang na laging pinupuna, na laging tinatawag na mapagsamantala at walang silbi, ay naroon na parang isang reyna. At hindi lang iyon, kasama niya ang isang lalaki na nagpapalabas ng kapangyarihan at pera mula sa lahat ng kanyang pores. Lumapit si Eduardo sa pasukan ng simbahan na may isang braso kay Isabel at ang dalawang bata ay naglalakad sa tabi. Bawat hakbang ay kalkulado, bawat galaw ay may bigat ng isang taong alam na eksakto ang ginagawa. Nang makalapit sila kay Marco, huminto si Eduardo at ngumiti. Hindi iyon isang ngiti ng pangungutya. Iyon ay ang magalang na ngiti ng isang taong malapit ng magbigay ng leksyon sa kagandahang asal. "Magandang hapon," sabi ni Eduardo. Inabot ang kanyang kamay kay Marco. "Ikaw siguro ang ama ni na Miguel at Mateo. Ako si Eduardo Montemayor, kasintahan ni Isabel. Ang pagpapakilala ay ginawa ng may eleganteng formalidad na tanging ang may tunay na klase lamang ang kaya." Nananatiling nakatayo si Marco ng ilang segundo. Pinoproseso ang impormasyon bago iabot ang kanyang kamay ng medyo awkward. "Marco," sagot niya. Sinusubukang itago ang gulat sa kanyang boses. "Eduardo Montemayor." Pamilyar ang pangalang iyan. Ngumiti ng mas malapad si Eduardo na parang nalilibang sa sitwasyon. Maaaring nagkataon lang. "Mayroon akong kumpanya ng logistik dito sa syudad." Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang Montemayor Group ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho, ngunit imposibleng ang lalaking iyon ay hindi maaari. Sumingit si Aling Minda sa usapan, biglang naging napaka-edukado. "Napakasaya ko na makilala ka, Eduardo at Isabel." Tiningnan niya ang dating manugang na parang nakakakita ng multo. "Iba ka na." Ngumiti si Isabel, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Salamat, Aling Minda." Excited ang mga bata na makita ang pamilya, na parang nagsasanay. Lumagay sina Miguel at Mateo sa magkabilang tabi ni Eduardo. "Lola Minda!" Masiglang sigaw ni Miguel. "Tingnan niyo kung gaano kami kaganda." Tiningnan ni Aling Minda ang kanyang mga apo na bihira niyang makita
perpekto sa kanilang mamahaling tuksedo at naramdaman niyang humigpit ang kanyang dibdib. Masyado silang maganda, masyadong masaya, masyadong maalaga. Wala sa larawan ng mga inabandonang at hindi maayos na mga bata na ipininta ni Marco para sa kanya. Si Mateo, na hinikayat ng kanyang kapatid, ay nagsalita rin, "Lola, binili ni Tito Eduardo ang mga damit na ito para sa amin." Ang inosenteng pangungusap ay parang bomba na sumabog sa gitna ng usapan. Tiningnan ni Aling Minda si Eduardo ng may ibang tingin. Ang isang lalaking gumagastos ng pera sa pagbili ng mamahaling damit para sa mga anak na hindi niya naman sarili ay ibang-iba sa kanyang inaakala. "Eduardo, sinubukan ni Marco na bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Anong kumpanya ang sinabi mong mayroon ka?" Patuloy nang umiti si Eduardo. Tinatamasa ang bawat segundo. "Montemayor Group, baka kilala mo. Nagtatrabaho kami sa logistic at transportasyon." Gumuho ang mundo ni Marco. Ang Montemayor Group ang eksaktong kumpanya kung saan siya nagtatrabaho sa loob ng 3 taon at si Eduardo Montemayor ang may-ari, ang presidente, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong kumpanya. Ikaw ang may-ari ng Montemayor Group? Nauutal si Marco. Lalong namumutla ang mukha. Tumango si Eduardo ng mahinhin. "Ako nga. Isang negosyo ng pamilya na sinimulan ng aking ama at nagawa kong palawakin ng kaunti. Kakaunti? Ang kumpanya ay nagkakahalaga ng higit sa PHP 50 milyong piso. Nagtatrabaho si Marco sa loob ng 3 taon na may minimum na sahod para sa lalaking nanliligaw sa kanyang dating asawa." Napalunok si Aling Minda. Sa loob ng maraming taon, pinuna niya si Isabel. Sinabing wala siyang silbi, hindi marunong pumili ng lalaki, na siya ay isang talunan. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng isa sa pinakamahalagang negosyante sa syudad, na tinatrato si Isabel na parang isang reyna at ang kanyang mga apo na parang mga prinsipe. Ang sitwasyon ay napaka-nakakahiya na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mukha. "Bueno," sabi ni Eduardo, tinitingnan ang mamahaling relo sa kanyang pulso. "Sa tingin ko mas mabuti kung pumasok na tayo. Ayaw nating mahuli sa seremonya." Muli niyang inalok ang kanyang braso kay Isabel. "Tara na, mahal." Lumagay sina Miguel at Mateo sa tabi nila, na parang isang perpektong pamilya na nagpopose para sa litrato. Ang larawan ay nakakasira ng puso para sa sinumang nakakaalam ng tunay na kwento. Nang pumasok sila sa simbahan, iniwan nila si Marco at Aling Minda na nakatayo sa pinto, pinoproseso pa rin ang nangyari. "Marco," bumulong si Aling Minda, "hindi mo sinabi sa akin na si Isabel ay nanliligaw sa may-ari ng iyong kumpanya?" Hindi makasagot si Marco. Masyado siyang abala. Sinusubukang intindihin kung paano naging bangungot ang kanyang buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Sa loob ng simbahan, lumingon ang mga ulo upang obserbahan ang pamilyang dumating. Naglakad si Isabel na may tindig ng isang reyna, si Eduardo na may kumpiyansa ng isang hari, at sina Miguel at Mateo na parang dalawang maliit na prinsipe na sa wakas ay natagpuan ang kanilang kaharian. Nagsisimula pa lamang ang paghihiganti, ngunit alam na ni Marco na nawala na niya ang lahat magpakailanman. Tapos na ang seremonya at ngayon ay patungo na ang lahat sa reception hall. Naglalakad si Isabel sa tabi ni Eduardo, nararamdaman ang mausisa at humahanga na tingin ng lahat ng bisita. Tumakbo sina Miguel at Mateo sa unahan, tuwang-tuwa sa party na darating. Imposibleng hindi mapansin kung paano bumulong ang mga tao nang makita silang dumaan. Sino ang magandang babae na iyon? Ang elegante ng lalaki. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga bata. Sumusunod si Marco ilang metro sa likod, sinusubukang iproseso ang sitwasyon. Ang kanyang isip ay nasa gulo. Ang lalaking nanliligaw sa kanyang ex-wife ay literal na kanyang amo. Ang lalaking sinungalingan niya, sinabing mayroon siyang mahalagang koneksyon sa kumpanya. Ang lalaking pumirma sa kanyang sweldo bawat buwan. Ang ironya ay napakalup ng masakit sa pisikal. Sa bulwagan, sinadya ni Eduardo na pumili ng isang mesa sa gitna, kung saan makikita ng lahat sina Isabel at ang mga bata. Inilayo niya ang upuan para maupo si Isabel nang may natural na kagandahang loob ng isang tunay na Ginoo. Komportable sina Miguel at Mateo sa tabi niya, kumikilos na parang maliliit na lord sa isang royal na hapunan. Ang kanilang pagbabago ay napakakumpleto, na maging ang mga waiter ay tinatrato sila ng may espesyal na paggalang. "Tito Eduardo," mahinang tanong ni Miguel, "bakit lahat ay nakatingin sa amin?" Ngumiti si Eduardo, inayos ang bowtie ng bata. "Dahil kayo ang pinakamagagandang prinsipe sa party, Miguel." Humahanga ang mga tao kapag nakakakita ng tunay na royalty. Si Mateo, na pinagmamasdan ang ibang bisita, ay bumulong,
Mas maganda si Mama kaysa sa lahat ng ibang babae dito. Noon, lumapit si Tita Beth, kapatid ni Aling Minda, sa mesa. Siya ay isang babae na mga 60 taong gulang, isa sa mga gustong malaman ang buhay ng lahat at magkalat ng tsismis sa buong pamilya. "Isabel, mahal," sabi niya na may peke na tono ng interes. "Napakagulat na makita ka dito at napakaayos." Ang komento ay puno ng hindi magandang intensyon. Tumayo si Eduardo ng magalang upang batiin ang ginang. "Magandang gabi. Ako si Eduardo Montemayor, kasintahan ni Isabel." Tiningnan ni Tita Beth si Eduardo mula ulo hanggang paa. Tinitignan ang mamahaling suit, ang designer watch, ang tindig ng isang matagumpay na lalaki. "Montemayor, pamilyar ang apelidong iyan." Ngumiti si Eduardo. "Marahil narinig mo na ang Montemayor Group. Ito ang aking kumpanya." Halos bumagsak ang panga ni Tita Beth. Ang Montemayor Group ay isa sa pinakakilalang kumpanya sa syudad. Palagi itong lumalabas sa mga pahayagan, sa mga magazine ng negosyo, sa mga listahan ng pinakamalaking negosyante sa Pilipinas. "Ikaw ang Eduardo Montemayor na iyon?" Tumango siya ng mahinhin. "Ako nga." Tiningnan ni Tita Beth si Isabel nang may ganap na magkaibang mga mata. Ang kawawang inabando ng babae na palagi niyang pinupuna ay nanliligaw sa isang multimilyonaryo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Marco na lumapit. Dahan-dahan siyang lumalakad na parang pupunta sa sarili niyang libing. "Eduardo," sabi niya, "sinusubukang magpanggap na kaswal. Maaari ba tayong mag-usap sandali?" Tiningnan ni Eduardo si Isabel na umiling ng halos hindi napapansin. "Siyempre, Marco, pero ayos lang dito. Wala tayong sikreto." Napalunok si Marco. Gusto niyang makipag-usap ng malayo sa mga bata, malayo kay Isabel, malayo sa lahat. Ngunit hindi gumalaw si Eduardo mula sa mesa. Tungkol ba ito sa kumpanya? Sinimulan ni Marco, ang boses ay lumabas ng kakaiba. "Nagtatrabaho ako sa Montemayor Group sa loob ng 3 taon, sa sangay sa Kanlurang, Manila." Nagpanggap na gulat si Eduardo. "Talaga? Ang galing naman ng pagkakasalubong. At ako naman, nanliligaw sa iyong ex-wife nang hindi alam ang koneksyon na ito." Si Miguel, na nakikinig sa usapan, ay tumingin sa kanyang ama ng may kuryosidad. "Papa, nagtatrabaho ka ba para kay Tito Eduardo?" Ang inosenteng tanong ay umalingaw-ngaw sa mesa na parang putok ng baril. Nanlaki ang mga mata ni Tita Beth. Narinig din ng ibang mga kamag-anak na lumapit upang sumilip. Gusto ni Marco na lumubog sa lupa. "Nagtatrabaho?" Kinumpirma niya, ang boses ay bumaba. Ngumiti si Eduardo. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Miguel. "Ang liit naman ng mundo, di ba, kampiyon? Ang tatay mo ay isa sa aking mga empleyado." Ang salitang empleyado ay sinabi ng may labis na diin na maging si Marco ay naramdaman ang epekto. Hindi ka tuwang, hindi ka sosyo, empleyado. Isang simpleng empleyado. Lumapit si Aling Minda sa mesa, hinihila ng kuryosidad at ng kahihiyan. Sa loob ng maraming taon, pinag-usapan niya ng masama si Isabel sa buong pamilya. Sinabi niyang ang kanyang manugang ay mapagsamantala, hindi marunong mag-alaga ng mga anak, na siya ay isang talunan. Ngayon, nakikita niya ang parehong babae na nililigawan ng pinakamayamang lalaki na nakilala niya sa kanyang buhay. "Eduardo," sinubukan niyang makipag-usap, "napakagandang kumpanya mo. Palagi naming nakikita ang iyong mga kampanya sa telebisyon." Magalang na nagpasalamat si Eduardo. "Salamat, Aling Minda. Ito ay isang trabaho na ginagawa ko ng may labis na pagmamahal." Tiningnan niya si Isabel. "By the way, malaki ang tulong ni Isabel sa akin sa mga ideya para mapabuti ang serbisyo sa mga empleyado. Mayroon siyang espesyal na sensitivity upang maintindihan ang pangangailangan ng mga tao." Naramdaman ni Marco ang isang saksak sa dibdib. Si Isabel ay nagbibigay ng payo kung paano tratuhin ang mga empleyado sa mismong amo niya. Ang ironya ay nagiging hindi na kayang tiisin. Si Isabel ay laging napakamapanuri, sabi niya. Sinusubukang bawasan ang kahalagahan nito. Tiningnan siya ni Eduardo ng may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mapapanuri at matalino, kaya ako umibig sa kanya. Si Mateo, na tahimik hanggang noon, ay biglang nagsalita. "Tito Eduardo, magpapakasal ka ba kay Mama?" Ang tanong ay lumabas ng napaka-natural, napaka-inosente, na ikinagulat ng lahat. Tiningnan ni Eduardo si Isabel, pagkatapos ay ang bata. "Kung tatanggapin niya, Mateo, gusto kong maging tunay na ama ninyong dalawa." Pumalakpak si Miguel ng masigla. "Gusto namin. Mas mabuti ka kaysa sa isa pa naming papa." Ang isa pa ay naroon, nakikinig sa lahat. Naramdaman ni Marco na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang kanyang sariling mga anak,
ay tinatanggihan siya ng publiko sa harap ng buong pamilya, mas gusto ang isang lalaking nakilala nila 2 araw pa lang. At ang pinakamasama ay alam niyang nararapat siya rito. Talaga siyang naging kakila-kilabot na ama. Mga bata, sumingit si Tita Beth. Sinusubukang pag-aani ng sitwasyon. Hindi kayo maaaring magsalita ng ganyan sa tatay niyo. Ngunit si Miguel, sa brutal na katapatan ng mga bata, ay sumagot. Bakit hindi, tita? Hindi siya tumatawag sa amin, hindi siya bumibisita. Si Tito Eduardo ay mas nakipaglaro sa amin sa loob ng 2 araw kaysa sa kanya sa loob ng 2 taon. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Alam ng lahat na tama ang bata. Talagang iniwan ni Marco ang kanyang mga anak pagkatapos ng diborsyo. Lumalabas lang siya kapag gusto niyang guluhin si Isabel o kapag may nagtatanong tungkol sa mga bata. Napansin ni Eduardo ang pangkalahatang pagka-awkward at nagpa siya na baguhin ang usapan. Kumusta naman kung mag-order tayo ng hapunan? Suwestiyo niya, tinawag ang isang waiter. Mga bata, ano ang gusto ninyong kainin? Tuwang-tuwa sina Miguel at Mateo, nakalimutan panandalian ang tensiyon ng mga matatanda. Habang pinipili nila ang mga pagkain, bumulong si Eduardo sa tainga ni Isabel. Ayos ka lang, tumango siya. Hinigpitan ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Nananatili pa rin si Marco doon, hindi alam kung mananatili o aalis. Ang buong diskarte niya na ipahiya si Isabel ay bumalik sa kanya. Ngayon, siya ang pinapahiya sa harap ng buong pamilya ng sarili niyang mga anak. At ang pinakamasama ay darating pa. Hindi pa niya alam, ngunit nagsisimula pa lamang si Eduardo na ibunyag ang kanyang mga sikreto. Nagsisimula pa lamang ang gabi at alam na ni Marco na hindi na siya magiging pareho pagkatapos ng kasal na iyon. Ang hapunan ay inihahain nang sa wakas ay nakalaya si Leticia, ang nobya, mula sa mga pagbati at litrato upang bisitahin ang mga mesa ng mga bisita. Nagliliwanag siya sa puting damit, nakangiti mula tenga, hanggang sa huminto siya sa mesa kung saan naroon ang kaguluhan na pinag-uusapan ng lahat ng pabulong. Isabel? Sabi niya ng gulat. Wow, hindi ka na makilala. Ang ganda ng pagbabago. Si Leticia ay laging iba sa iba pang miyembro ng pamilya. Siya lang ang hindi kailanman pumuna kay Isabel sa panahon ng kasal at nagalit nang malaman ang pag-abandona. Leticia, congratulations sa kasal. Sagot ni Isabel, tumayo para yakapin ang pinsan. Ang ganda-ganda mo. Tumayo din si Eduardo ng magalang. Eduardo Montemayor, kasintahan ni Isabel. Congratulations sa inyong pagsasama. Tiningnan siya ni Leticia ng humanga. Ang Eduardo Montemayor? Seryoso? Kilala mo si Tito Eduardo? Mausisang tanong ni Miguel. Yumuko si Leticia para maging kasing taas ng kambal. Oo, kilala ko siya. Sikat na sikat siya. Palagi siyang lumalabas sa telebisyon. Lumapit si Mateo ng mahiyain. Tita Leticia, si Tito Eduardo ang magiging bago nating papa. Ang pangungusap ay lumabas ng napakatamis, napakapag-asa na maging ang mga waiter na naghahain sa mesa ay naantig. Tiningnan ni Leticia si Marco na nasa ilang metro ang layo, pinagmamasdan ang lahat na may mukha ng isang libing. Marco, sabi niya ng malakas, para marinig nito. Buti na lang at nakahanap si Isabel ng lalaking nagpapahalaga sa kanya at sa mga bata. Ang komento ay puno ng hindi magandang intensyon. Naintindihan ng lahat ang mensahe. Sa sandaling iyon, si Tita Beth, na namamatay sa kuryosidad, ay nagtanong ng tanong na gustong itanong ng lahat, ngunit walang lakas ng loob. Eduardo, maaari ko bang itanong kung paano kayo nagkakilala ni Isabel? Ngumiti si Eduardo, tiningnan siya ng buong pagmamahal. Ito ay isang kawili-wiling kuwento, sa totoo lang. Huminto siya, tinatamasa ang sandali. Nagkakilala kami dahil kay Marco. Lumapit ang lahat, gustong marinig ang kwento. Naramdaman ni Marco na naging yelo ang kanyang dugo. Patuloy si Eduardo ng may kapayapaan ng isang taong may hawak ng lahat ng baraha. Ilang buwan na ang nakalipas. Nalaman kong sinubukan ng isang empleyado ng aking kumpanya ang 1 milyong pisong panloloko laban sa amin. Ganap na katahimikan. Pinalsipikan niya ang aking pirma. Naglipat ng PHP 2 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Aling Minda. PHP 2 milyon? Tumango si Eduardo ng seryoso. Nang imbestigahan namin, nalaman naming si Marco iyon. Ang bomba ay sumabog sa gitna ng mesa. Tinakpan ni Tita Beth ang kanyang bibig na gulat. Tiningnan ni Leticia ang pinsan ng may pagkabigo. Namutla si Aling Minda na parang papel. Marco, totoo ba ito? Sinubukan ni Marco na tanggihan, ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Patuloy si Eduardo ng walang awa. Nang harapin ko siya,
Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Lahat ay naghintay ng may pag-aalinlangan. Nakasalanan ni Isabel na masyado siyang demanding na kailangan niya ang pera para suportahan ang kanyang pamilya. Tiningnan ni Eduardo ng diretso si Marco, pero nalaman ko na matagal na niyang iniwan ang pamilya. Si Miguel, na nakikinig sa lahat ng hindi lubos na naiintindihan, ay nagtanong ng inosente, "Tito Eduardo, nagnakaw ba si Papa ng pera?" Ang tanong ng bata ay umalingaw-ngaw sa bulwagan na parang putok ng baril. Yumuko si Eduardo upang sumagot sa kanyang antas. May ginawa siyang napakasama sa trabaho, Miguel. Pero ang importante ay ibinalik niya ang lahat. Paano niya naibalik ang PHP 2 milyong piso? Nagulat na tanong ni Leticia. Ngumiti si Eduardo, ngunit ito ay isang mapait na ngiti. Iyan ang pinakakawili-wiling bahagi ng kwento. Tiningnan niya si Marco, na pinagpapawisan. Ibinalik niya ang bahay na binili niya kasama si Isabel, ang bahay kung saan ipinanganak at lumaki ang mga bata. Ang pagbubunyag ay bumagsak na parang nuclear bomb. Nakabuka ang bibig ni Isabel. "Ibinalik niya ang aming bahay?" Tumango si Eduardo. "Ibinalik at walang sinabi sa iyo. Ginamit ang pera upang bayaran ang ninakaw at may natira pa para mapahanga ang bagong kasintahan." Tiningnan ni Aling Minda ang kanyang anak na parang nakakakita ng halimaw. "Marco, ibinalik mo ang bahay ng iyong mga anak?" Si Mateo, na sinusubukang intindihin ang usapan ng mga matatanda, ay hinila ang blusa ni Eduardo. "Tito, ano ang ibalik ang bahay?" Naramdaman ni Eduardo na humigpit ang kanyang dibdib. Paano ipapaliwanag sa isang batang 40 na taong gulang na ibinenta ng kanyang ama ang bahay na tinitirhan nila? "Mateo, naaalala mo ba ang dating bahay kung saan kayo nakatira kasama si Mama?" Tumango ang bata. "Hindi na iyon sa inyo." Ang simpleng paliwanag ay nagwasak hindi lamang kay Mateo, kundi sa lahat ng nakikinig. Naguluhan din si Miguel. "Mama, hindi na ba tayo makakabalik sa bahay natin?" Niyakap ni Isabel ang kanyang mga anak, sinusubukang hindi umiyak sa harap ng lahat. "Hindi na, mahal ko. Ngayon, ang ating bahay ay ang maliit na apartment." Naging tahimik ang mga bata. Pinoproseso ang impormasyon. Nagalit si Leticia. "Marco, paano mo nagawa ito sa mga bata?" Umiling si Tita Beth ng galit. Si Aling Minda ay may luha sa mga mata. Sa wakas ay naintindihan kung anong klase ng lalaki ang pinalaki niya. "Anak ko," mahina niyang sabi. "Ano ang nangyari sa iyo?" Napagtanto ni Eduardo na oras na para sa huling suntok, ngunit hindi pa nagtatapos ang kwento. Tumingin siya sa paligid, sinisigurado na nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nang simulan kong imbestigahan ang personal na buhay ni Marco upang maintindihan ang dahilan ng panloloko, nakatuklas ako ng isang kamangha-manghang babae na mag-isang lumalaban upang palakihin ang dalawang kahanga-hangang anak. Tiningnan niya si Isabel ng may tunay na pagmamahal sa mga mata. Nakatuklas ako ng isang ina na nagtatrabaho ng 2 trabaho para magbayad ng upa ng maliit na apartment. Isang babae na hindi kailanman humingi ng sustento dahil masyado siyang mayabang para magmakaawa sa taong iniwan siya. Naramdaman ni Isabel na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit ito ay luha ng emosyon, hindi ng kalungkutan. At nakatuklas ako ng 2 bata. Patuloy ni Eduardo, inilagay ang kanyang kamay sa mga balikat ni na Miguel at Mateo, na kahit iniwan ng ama, kahit nawalan ng bahay, kahit dumaan sa hirap, ay nanatili pa ring pinakaedukado at mapagmahal na bata na nakilala ko. Sumiksik ang kambal sa kanya, nararamdaman ang tunay na pagmamahal na hindi nila kailanman nakuha mula sa kanilang sariling ama. Sa wakas ay nakasagot si Marco. "Eduardo, pakiusap. Huwag mo itong gawin dito." Ang kanyang boses ay lumabas ng nagmamakaawa, desperado. Tiningnan siya ni Eduardo ng walang awa. "Gawin ang ano, Marco? Sabihin ang katotohanan. Ang parehong katotohanan na itinago mo sa iyong pamilya sa loob ng maraming buwan." Tumayo siya, nagpakita ng tindig ng isang makapangyarihang tao na ang katotohanan tungkol sa iyong pagnanakaw, pagsisinungaling, pag-abandona, at pagkakaroon pa ng lakas ng loob na sisihin ang biktima sa iyong sariling mga pagkakamali. Tumayo si Aling Minda na nanginginig sa galit. "Marco, niloko mo ako sa loob ng maraming taon. Sinabi mong walang silbi si Isabel, na hindi niya inaalagaan ang mga bata, na siya ang sumira sa kasal." Tiningnan niya si Isabel ng may luha sa mga mata. "Patawarin mo ang matandang bulag na ito, anak ko. Naniwala ako sa kanyang mga kasinungalingan." Tumayo din si Tita Beth. "Marco, pinagsalitaan mo kami ng masama sa isang santa. Si Isabel ay laging isang huwarang ina." Galit na galit si Leticia. "Pinsan, ginawa mo ang kasal ko na isang eksibisyon ng iyong sariling kahihiyan. Ang nobya
ay malinaw na dismayado sa sitwasyon. Noon, si Miguel, sa kanyang nakakawasak na inosensya ng mga bata, ay nagtanong ng tanong na walang inaasahan. Mama, bakit hindi kami gusto ni Papa? Ang kanyang maliit na boses ay lumabas ng napakaliit, napakagulo, na maging ang mga waiter ay huminto sa paghahain upang makinig. Sumama si Mateo sa kanyang kapatid. Dahil ba may ginawa kaming mali? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lumuhod si Isabel sa harap ng kanyang mga anak. Hawak ang kanilang mga mukha sa kanyang mga kamay. Aking mga prinsipe, wala kayong ginawang mali. Kayo ay perpekto. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha. Minsan ang mga matatanda ay gumagawa ng masasamang desisyon at wala itong kinalaman sa inyo. Lumuhod din si Eduardo sa tabi niya. Miguel, Mateo, hindi kailanman kayo ang problema. Kayo ang pinaka-espesyal na bata sa mundo. Tiningnan niya si Marco. Ang problema ay sa taong hindi marunong kilalanin ang kayamanan na mayroon siya. Bumagsak ang kambal sa mga bisig ni na Eduardo at Isabel. Bumubuo ng isang yakap ng pamilya na nagpabagsak sa puso ng lahat ng naroon. Hindi na kinaya ni Aling Minda. Lumapit siya at lumuhod din. Niyakap ang kanyang mga apo. Mga apo ko, patawarin niyo si Lola, wala akong alam. Niyakap din siya ni na Miguel at Mateo dahil madaling magpatawad ang mga bata kapag nararamdaman nila ang tunay na pagmamahal. Lola, makikipaglaro ka na ba sa amin ngayon? Tanong ni Mateo na puno ng pag-asa. Oo, aking anghel. Babayaran ni Lola ang lahat ng nawawalang oras. Tiningnan ni Aling Minda si Isabel. At kung papayagan mo, gusto kong maging tunay na lola muli. Gusto kong tumulong. Gusto kong maging present. Tumango si Isabel ng may emosyon. Siyempre, Aling Minda, kailangan nila si Lola. Nananatili pa rin si Marco doon. Nakikita ang buong pamilya niya na kumakalaban sa kanya at pinipili si Isabel. Nakikita ang kanyang mga anak na natagpuan ang pagmamahal na hindi niya kailanman kayang ibigay. Nakikita ang kanyang ex-wife na tinatrato na parang reyna ng lalaking nagbabayad ng kanyang sahod. Ang ironya ay napakalupt ng masakit sa pisikal. Tumayo si Eduardo at tiningnan siya ng diretsyo. Marco, sa Lunes hindi mo na kailangan pumasok sa trabaho. Ang pangungusap ay puno ng katapusan. Ang iyong pagbibitiw ay pinoproseso na. Naramdaman ni Marco na gumuho ang kanyang sahig. Ang pagkawala ng trabaho ay nangangahulugang mawawala ang lahat ng natitira sa buhay na itinayo niya sa pamamaguan ng kasinungalingan. Eduardo, pakiusap. Nagmakaawa siya. Kailangan ko ang trabaho. Umiling si Eduardo. Dapat naisip mo iyan bago mo subukang nakawan ako. At lalo na bago mo iwanan ang kahanga-hangang pamilyang ito. Tiningnan niya si Isabel at ang mga bata. Ngayon, mayroon silang tunay na nagmamahal sa kanila. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Marco na nawala niya hindi lamang ang trabaho. Nawala niya ang lahat magpakailanman. Nagbago ng ganap ang kapaligiran ng party. Ang nagsimula bilang isang malupit na plano ng paghihiganti ay naging isang aral sa buhay para sa buong pamilya. Nag-iisa si Marco sa isang mesa sa sulok, nakikita ang lahat na nakapaligid kina Isabel, Eduardo at sa kambal. Maging ang kanyang sariling ina ay pinili ang panig ng kanyang dating manugang. Ang kalungkutan na naramdaman niya sa sandaling iyon ay ang eksaktong presyo ng lahat ng pagkakamali na nagawa niya. Napansin ni Eduardo na dumating na ang pinakamahalagang sandali ng gabi. Tumayo siya, humingi ng paumanhin at bumulong ng isang bagay sa tainga ni Leticia na ngumiti at tumango ng masigla. Kinuha ng nobya ang mikropono at kinuha ang atensyon ng lahat. Mga kaibigan, bago natin hiwain ang cake, mayroon tayong espesyal na sorpresa dito sa party. Ang buong bulwagan ay lumingon sa mesa kung saan naroon sina Isabel at ang mga bata. Tumayo si Eduardo, elegante tulad ng dati, ngunit may tunay na kaba sa kanyang mga galaw. Tiningnan niya sina Miguel at Mateo na pinagmamasdan siya ng mausisa. Mga bata, maaari ba akong humingi ng permiso upang makausap ang inyong mama? Tumango ang kambal, seryoso, na parang maliliit na ginoo na nagbibigay ng opisyal na permiso. Ngumiti si Eduardo sa kanila. Pagkatapos ay tiningnan si Isabel ng may pagmamahal na lumaki sa loob lamang ng ilang araw, ngunit tila walang hanggan. Isabel, sabi niya. Ang boses ay lumabas ng mas emosyonal kaysa sa normal. Nang makilala kita ilang araw na ang nakalipas, naisip kong nagbibigay lang ako ng katarungan. Huminto siya. Tumingin sa paligid ng bulwagan. Natahimik, ngunit nalaman kong natagpuan ko ang pamilya na hinahanap ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Isabel na bumilis ang tibok ng kanyang puso. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagsasalita. Isang bagay na mas malalim,
mas totoo. Kinuha ni Eduardo mula sa bulsa ang isang maliit na kahon na may kulay velvet na asul. Ang buong bulwagan ay napahinga. Maging si Marco, sa mesa sa sulok, ay huminto sa pagdaramdam upang makinig. Isabel, itinuro mo sa akin na ang pamilya ay hindi ang ipinanganak kasama mo, kundi ang pumipili na manatili sa iyong tabi kapag nagiging mahirap ang lahat. Lumuhod siya mismo sa gitna ng bulwagan, sa harap ng daan-daang tao. Kaagad na naintindihan ni Miguel at Mateo ang nangyayari. "Mama!" masiglang sigaw ni Miguel. "Magpo-propose si Tito Eduardo sa iyo." Pumalakpak si Mateo nang nagliliwanag. Parang sa pelikula, ang kusang reaksyon ng mga bata ay nagdulot ng emosyonal na tawanan mula sa lahat ng naroon. Imposibleng hindi maakit sa dalawang maliit na prinsipe na sumusuporta sa kaligayahan ng kanilang ina. "Isabel Santos," sabi ni Eduardo. Binuksan ang kahon at inilantad ang isang singsing na kumikinang na parang bituin. "Papakasalan mo ba ako?" Ngunit bago siya makasagot, idinagdag niya ang isang bagay na nagdulot ng malaking pagbabago. "At Miguel at Mateo, tatanggapin niyo ba ako bilang tunay na ama niyo?" Hindi nag-atubili ang kambal. "Oo," sabay silang sumigaw. Bumagsak kay Eduardo sa isang kolektibong yakap. Umiiyak si Isabel, ngunit ito ay luha ng purong kaligayahan. "Eduardo," sabi niya sa pagitan ng paghikbi, "sigurado ka ba? Kami ay isang komplikadong pamilya." Tumayo siya, hawak pa rin ang mga bata. "Isabel, hindi kayo komplikado. Kayo ay perpekto at gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapatunay niyan sa inyong tatlo." Inabot niya ang kanyang kamay, nanginginig sa emosyon. "Kung gayon, oo, 1,000 beses na oo." Nagpalakpakan ang bulwagan. Umiiyak si Leticia sa emosyon. Lumapit din si Aling Minda na lumuluha. "Anak ko, patawarin mo ang matandang matigas ang ulo na ito. Ikaw ay laging isang perpektong manugang at masyado akong bulag para makita." Niyakap siya ni Isabel, mapagbigay tulad ng dati. "Patawad na, Aling Minda. Ngayon, pamilya na ulit tayo." Ang pagkakasundo sa pagitan nila ay isa sa mga pinakanakakaantig na sandali ng gabi. Hinila ni Miguel ang pantalon ni Eduardo na naglalagay ng singsing sa daliri ni Isabel. "Papa Eduardo, maaari na ba kitang tawaging tunay na papa?" Ang tanong ay lumabas ng napakanatural, napakapuno ng pag-asa, na kinailangan ni Eduardo na pigilan ang sarili upang hindi umiyak. "Oo, Miguel, iyon ang magiging pinakamalaking karangalan sa buhay ko." Sumama si Mateo sa kanyang kapatid. "Papa Eduardo, titira ka ba sa amin?" Muling lumuhod si Eduardo, kasing taas ng dalawa. "Hindi lang ako titira sa inyo, magiging ama ako na nararapat ninyong magkaroon simula pa sa simula." Tiningnan niya ang mga mata ng mga bata. "Dadalo ako sa lahat ng presentasyon, sa paaralan, sa lahat ng laro ng soccer, sa lahat ng mahahalagang sandali sa buhay ninyo." Bumagsak sina Miguel at Mateo sa kanyang kandungan na nagliliwanag. Lumapit si Tita Beth, malinaw na naantig. "Eduardo, pagpalain ng Diyos ang magandang pamilyang ito." Tiningnan niya si Isabel. "Mahal ko, nararapat kang maging maligaya sa lahat ng bagay sa mundo." Lumapit din ang ibang mga kamag-anak. Lahat ay gustong batiin at humingi ng paumanhin para sa mga tao ng hindi makatarungang pagpuna. Ang mesa kung saan naroon si Isabel ay naging sentro ng party. Sa kabilang dako ng bulwagan, nag-iisa pa rin si Marco. Nawala na niya ang lahat ang trabaho, ang respeto ng pamilya, ang pagmamahal ng mga anak, at higit sa lahat, nawala na niya ang pagkakataong maging maligaya kasama ang isang kamanghamanghang babae at 2 kahanga-hangang anak. Tiningnan niya ang eksena ng kaligayahan, alam na sana ay sa kanya iyon kung gumawa lang siya ng ibang mga desisyon. Si Leticia, mapagbigay tulad ng dati, ay lumapit kay Marco. "Pinsan, may oras ka pa para magbago." Tiningnan niya ang direksyon ng mga bata. "Sila ang mga anak mo. Kung tunay kang magbabago, marahil ay maaari ka pa ring maging bahagi ng kanilang buhay." Umiling si Marco ng talo. "Leticia, tingnan mo kung paano nila siya tinitingnan. Tingnan mo kung gaano sila kasaya. Hindi ko kailanman nagawa silang ngumiti ng ganyan." "Dahil hindi mo kailanman sinubukan ng totoo," sagot ni Leticia ng buong sinseridad. "Nagawa ni Eduardo sa loob ng 3 araw ang hindi mo nagawa sa loob ng 4 na taon. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal niya sila ng totoo." Tiningnan ni Marco ang kanyang mga anak na naglalaro kasama sina Eduardo at Isabel. "Totoo, hindi pa sila naging ganito kasaya kaysa sa sandaling iyon." Lumapit si Eduardo sa mikropono, hawak pa rin sina Miguel at Mateo. "Mga kaibigan, salamat sa pagsasaksi sa pinakamasayang sandali ng aking buhay." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, ngunit gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito
upang magkwento ng isang mahalagang bagay sa inyong lahat. Muling naging tahimik ang bulwagan. Nakilala ko si Isabel sa isang mahirap na sitwasyon. Mag-isa siyang lumalaban, nagtatrabaho ng doble, nagpapalaki ng 2 anak nang walang tulong ng sinuman. Tiningnan ni Eduardo ng diretsyo kung nasaan si Marco. At alam mo ba kung ano ang higit na nakapukaw sa akin sa kanya? Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi kailanman nagsalita ng masama tungkol sa ama ng mga bata. Hindi kailanman sinubukang ipagkanulo ang mga bata laban sa kanya. Ang mensahe ay malinaw sa lahat. Ito ay pagkatao, ito ay pagkababae, ito ang nagpaparamdam na ang isang tao ay tunay na espesyal. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay na antig sa mga salita. Kaya, patuloy ni Eduardo, gusto kong malaman ng lahat na hindi lang ako nakakita ng asawa, nakakita ako ng isang kumpletong pamilya, natagpuan ko ang kahulugan ng aking buhay. Yumuko siya at binuhat sina Miguel at Mateo. At ang 2 prinsipe na ito ay nagturo sa akin na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, presensya, dedikasyon. Si Miguel, laging madaldal, ay kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Eduardo. Mga kaibigan, sigaw niya na may espontaneo ng mga bata. Si Papa Eduardo ang pinakamagandang papa sa mundo. Si Mateo, na mas kaunti ang salita, ngunit pantay na tuwang-tuwa, ay sumigaw. Naglalaro siya sa amin. Ang inosensya ng mga bata ay nagdulot ng mapagmahal na pagtawa mula sa lahat. Muling nagsalita si Eduardo sa mikropono. Miguel, Mateo, ipinapangako ko sa inyo at sa lahat ng narito, magiging ama ako na nararapat ninyo. Poprotektahan ko kayo magpakailanman. Mamahalin ko ang inyong mama tulad ng nararapat niyang mahalin. Tiningnan niya si Isabel. At ipapatunayan ko bawat araw na ang pamilya ay tungkol sa pagpili, hindi sa pagkakataon. Lumapit si Aling Minda sa mikropono. Maari ba akong magsalita rin? Ibinigay sa kanya ni Eduardo ang espasyo. Gusto kong humingi ng paumanhin sa publiko kay Isabel. Nanginginig ang kanyang boses sa emosyon. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa kasinungalingan. Pinagsalitaan ko ng masama ang isang babae na gusto lang maging mabuting ina at mabuting asawa. Tiningnan niya ang kanyang mga apo. Isabel, pinalaki mo ang 2 anghel at masyado akong bulag para makita. Ang pampublikong pagkakasundo ni Aling Minda ay nagpaantig sa lahat. Tumayo si Isabel at niyakap siya sa harap ng lahat. Salamat, Aling Minda. Ang importante ay magkasama na tayo ngayon. Niyakap din nina Miguel at Mateo ang kanilang lola. Tuluyan nang sinilyohan ang kapayapaan sa pamilya. Muling kinuha ni Leticia ang mikropono, nagliliwanag. Mga kaibigan, napakapalad na kasal. Nagsimula tayo sa isang pagsasama at nagtapos sa 2. Tiningnan niya sina Eduardo at Isabel, pagpalain ng Diyos ang magandang pamilyang ito. Nararapat kayo sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Muling pumalakpak ang bulwagan. Habang nagpapatuloy ang party, lumapit si Eduardo kay Isabel. Masaya ka ba? Tiningnan niya sina Miguel at Mateo. Naglalaro kasama ang ibang mga bata, ganap na kasama at masaya. Hindi ko kailanman naisip na posible na maging ganito kasaya. Ngumiti si Eduardo. Simula pa lang, mahal ko. Lalaki ang mga anak natin, alam na mahal sila ng totoo. Mga anak natin, ulit niya, tinatamasa ang mga salita. Gusto ko ang tunog niyan. Hinalikan siya ni Eduardo ng malumanay. Ang pamilya ay hindi ang nag-iiwan sa iyo sa kahirapan. Ang pamilya ay ang nakakakita sa iyo kapag kailangan mo sila. Tiningnan ni Isabel ang paligid. Nakikita ang lahat ng mga taong iyon, na ngayon ay gumagalang at nagmamahal sa kanya. Salamat sa pagkakita sa akin. Mula sa sulok ng bulwagan, pinagmamasdan ni Marco ang lahat. Natuto siya ng pinakamasakit na aral sa buhay, na ang tunay na pagmamahal ay hindi pinipilit, hindi binibili, hindi pinapanggap. Ito ay ibinibigay ng buong puso o nawawala magpakailanman. Nawala niya ang pinakamahalagang pamilya sa mundo dahil hindi siya marunong magmahal nang magkaroon siya ng pagkakataon. Nang matapos ang party, lumabas sina Eduardo, Isabel, Miguel at Mateo nang magkasama. Isang tunay na pamilya, pinagkaisa ng pagmamahal na pumipili na manatili, pumipili na magprotekta, pumipili na magtayo. Sumakay sila sa limousine hindi bilang 4 na magkahiwalay na tao, kundi bilang isang hindi masisirang unit. Sumiksik si Miguel sa kandungan ni Eduardo. Papa, ngayon, isang pamilya tayo ng mga prinsipe. Tumawa si Eduardo, hinalikan ng noo ng bata. Oo, isang tunay na pamilya tayo, kinumpleto ni Mateo. At si Mama ang aming reyna. Ngumiti si Isabel, sa wakas ay payapa.
At kayo ang aking mga hari. Kumpleto na ang aral. Ang pamilya ay ang nagmamahal sa iyo kapag wala kang maiaalok kundi ang iyong sarili. Ito ang nakakakita sa iyo na maganda kapag pakiramdam mo ay pangit ka. Ito ang nagpoprotekta sa iyo kapag sinasalakay ka ng buong mundo. At minsan, ang pamilyang ito ay hindi ipinanganak kasama mo. Natagpuan ka nito ng eksakto kung kailan mo pinakakailangan na matagpuan.